Kalaboso ang apat na miyembro ng Budol-Budol Gang sa Imus, Cavite. Feeling close sila ng isang senior citizen na kalaunan ay ninakawan ng grupo. Natangay nila ang mga alas at pera ng biktima, pero ang plot twist na corner ng mga pulis ang mga suspect. Kung paano, alamin sa frontline report ni Mr. Exclusive, Gary De Leon. Check nyo yan, check. Yung mga gamit, alahas. Pinababaw sa sasakyan, pinaluhod at pinadapa ang apat na lalaking yan ng mga otoridad sa Imus, Cavite. Sila umano ay miyembro ng Budol-Budol Gang. Pero bago sila ma-corner, nagkahabulan pa. Diyan, nasa unahan ng truck. Nasa unahan ng truck. Nasa likod ng truck yung ano. AD4758. Yung target nasa unahan ng truck. Mula sa General Trias sa Cavite, sinundan sila ng mga pulis hanggang sa Imus. Isinagawa ang operasyon matapos biktimahin ng grupo ang isang babaeng senior citizen na kalalabas lang ng simbahan. Siya po ay nilapitan ng isa sa mga suspect at tinawag po siyang tita. So ito namang ating biktima, binati po ang mga suspect at matapos yung maikling pag-uusap, nahikayat siya na sumakay doon sa loob ng sasakyan ng mga suspect. Nang makumbinsi ng mga suspect na sumakay sa sasakyan ng senior, dito na nila pinagkukuha ang mga alahas nito, pati na ang 4,000 pesos na cash. Nang ibaba ng mga suspect ang biktima at matauhan sa pambubudol sa kanya, agad ito nagtungo sa mga pulis para i-report ang insidente. Agad po nagsagawa ng CCTV review ang ating mga tauhan ng General Trias Police Station. Dahil sa mabilis na pagresponde ng mga otoridad, nahabol at naaresto ang apat na suspect. Na-recover sa kanila ang isang bag at mga alahas ng biktima, pati na rin ang 4,000 pisong cash. Naharap sila sa reklamong swindling. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nagwala at may dalang baril ang isang lalaking lango umano sa droga sa Bataan. Nang maaresto ang suspect, siya pa itong nangaral ng tungkol sa Biblia. Narito ang frontline report exclusive. Lucas 6:35, ibigin mo ang iyong kaway at gawa mo ng kapudian at galunggan timpala ang darating sa'yo. Hindi pare o pastor ang lalaking yan, pero panay ang pagsisigaw niyang pagre-recite ng mga salita ng Diyos. Siya si alias Paeng. Ni walang sasaksi, ni walang sasaktal, sapagkat ang mabuti, kaila'y may mabuti. Ang batas ko ang hahatol sa'yo. Pero ang lalaking yan, nakadroga pala. Inaresto siya matapos ireklamo ng ilang residente dahil sa pagwawala. Pagwala ba o pagsasalita ng Panginoon? Na nagsasabi sa Lucas 6:37, tatap lang ahabi nga, Lucas 6:37, huwag kayong magsihatol at huwag kayong magparusa nang hindi kayo parusaan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, Lunes ng madaling araw nang magsisigaw si Paeng sa harap ng pag-aari niyang bakery. Natakot ang mga residente, lalo't may dala siyang baril kaya nagpasaklolo sila sa mga pulis at barangay. Bakit daw po nagwawala? Nag-away daw po siyang mag-asawa, yun ang sinasabi niya eh. Nag-away ng mag-asawa. So, ibig sabihin, hinahanap niyo rito sa lugar nila. Galing sa Pakalanggang, nagwala na din po doon. Tapos, dumiretso po dito niya tinuloy sa wala niya. Nakumpiska ang siling bag ng suspect na naglalaman ng baril na kargado ng bala. Nasabat din ang 3 pakete ng hinihinalang shabu. Kinordon din ang sasakyan ng suspect kung saan may mga nagkalat na mga bala sa loob. Halos hindi makausap ng maayos ang suspect nang subukang kunan ng panig. Pero umamin siyang gumagamit ng iligal na droga. Pagkabi, nakabanat niyo ulit. Hindi, bali hapon. Hanggang sa makakantay naman kayo. May binanggit pa siyang pinagkukunan umano ng droga. Inamin din ni Paeng na pag-aari niya ang nakumpiskang baril at lisensyado raw ito. Iniimbestigahan na yan ng mga pulis. Mahaharap si alias Paeng sa reklamong alarm and scandal at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mahigit kalahating milyong pisong halaga ng alahas ang tinangay ng solong holdapper sa Cavite. Ang suspect nagawa raw ang krimen dahil nabaon siya sa utang kaka-online games. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking naka-helmet. May bitbit siyang bag at nagmamadaling umalis sa isang gusali sa Rosario, Cavite. Ang lalaking yan, isa palang hold-upper. Hinold up niya ang isang pawn shop sa lugar.
Nasa 600,000 pesos na halaga ng mga alahas ang kanyang natangay. Mag-isang pumasok sa pawn shop ang holdupper. Tinutukan nito ng patalimang gwardya. Inagaw rin nito ang kanyang baril. Matapos ito, winasak niya ang estante at nilimas ang mga alahas bago tumakas. Nagkataon daw na sira ang CCTV ng pawn shop nang umatake ang holdupper. Pero dahil malapit lang ito sa presinto, agad nakahingi ng saklolo sa mga pulis ang mga biktima. Sa backtracking ng CCTV, nakita ang tumatakas noong sospek. Nakasakay siya ng motorsiklo. Sa isang punto, nasa pulsa sa CCTV na nagtanggal ng helmet. Dahilan kaya natukoy ang pagkakakinlanlan ng holdupper. Napag-alamang taga-barangay Tejeros Convention siya. Dito na nagkasa ng operasyon ng mga pulis at pinasok ang bahay ng sospek. Turo mo yung baril, pare. Saan? Turo mo yung baril. Arestado ang kawatan na si alias Shama. Sa ibabaw ng aparador sa kanyang kwarto, nakuha ang isang baril. Kwento ng sospek, nagawa niyang mang-hold up dahil sa pagkalubog sa utang at paulit-ulit na pagbabanta ng mga online lending companies. Naging desperado siya kasi talagang baon na daw siya sa utang. Yung cost nung pagkakabaon niya and hindi ko rin maano pero may related din sa mga online games. Sa cellphone niya, mayroong isang aggressive talaga na naniningil sa kanya na parang aggressive na talaga na pinapagbanta na siya. Nabawi naman sa sospek ang mga ninakaw na alahas, pati ang motor na ginamit niya para tumakas. Sa ngayon, sinampahan ng kasong robbery hold-up si alias Shama. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Hinostage ng padre de pamilya ang kanyang misis at 3 anak sa Pangasinan. Hinararaw kasi ng suspect lalasunin ang kanyang pamilya kaya ayaw niya na itong palabasin ng bahay. Narito ang frontline report. Umuulan ng sanib puwersang sinalakay ng mga pulis at SWAT team ang labas ng bahay na yan sa barangay Bacabak, Bugalyon, Pangasinan kagabi. Ang kanilang target, mailabas ang 18 years old na hinostage ng kanyang sariling ama. Inabot ng 2 oras ang negosasyon hanggang sa puwersang mapasok ang bahay at maaresto ang sospek. Ayon sa mga pulis, hapon pa nangyari ang hostage taking. Buong pamilya raw ng sospek ang hinostage, kabilang ng misis at kanyang 3 mga anak na edad 27, 19 at 18. Nakatakas daw ang 3 pero naiwan ng 18 anyos kaya na-report ang insidente. Sa investigasyon ng mga pulis, emotional distress ang sospek matapos mamatayan ng 2 anak na lalaki mahigit 1 dekada nang nakalilipas. Hinala raw nito, nilaso ng kanyang mga anak kaya ayaw niyang palabasin ng bahay ang mag-iina. Pag umiinom nga siya, hindi sila kumukuha ng tubig doon sa kanila, doon sa malapit sa kanila, pumupunta pa sila ng bayan para magsalok ng tubig at yun ang inumin nila. Kasi ang iniisip na nung suspect natin, na yung iniinom nila ay nilalagyan ng lason. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Bugalyon Pulis ang sospek na sumasailalim sa psychological intervention. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo. Samantala, sumasailalim na rin ngayon sa psychological intervention ang mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Naibalik na ang putol na kamay ng isang pulis sa Camarines Sur. Tinaga kasi siya ng nag-amok na lalaking inaawat lang niya. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Isa si Police Sergeant Noli Miranya sa mga rumusponde sa nag-amok na lalaki sa Barangay Kalalahan, Camarines Sur noong Sabado. May hawak na bolo noon ng lalaki at biglang sumugod sa mga nakaabang na pulis. Hindi na nakita sa video pero sunod-sunod na nagpaputok ng baril ang mga otoridad. Dito na naaresto ang lalaki na nagtamo ng tama ng bala sa binti at paa. May sakit umano sa pag-iisip ang lalaki habang si Sergeant Miranya nataga pala at naputol ang kaliwang kamay. Mabilis namang napulot ni punong barangay Hani Credeo ang naputol na kamay ni Miranya. Agad niya itong ibinabad sa yelo saka dinala sa ospital. Ayon sa ospital, tama ang ginawa ng punong barangay dahil mataas ang tsansa na maibabalik ang naputol na kamay kung mabilis na naibabalot at nalagyan ng yelo. At matapos nga ang 8 oras na operasyon, nakakabit na ng mga doktor sa Bicol Medical Center ang naputol na kamay ni Sergeant Miranya. We were told na naikabit po yung 2 major arteries ng kanyang kamay. We are hoping na mabalik po, if not 100%, maibalik na movement or functionality ng kanyang kamay po. Kaliwang kamay po.
Nilinaw naman ng PNP na walang pagkukulang sa ipinatupad nilang pagresponde sa insidente. Alam nyo kasi meron po tayong tinatawag na force continuum. Just enough force, we are told to apply just enough force to subdue the subject, proportional to the threat na kinakaharap po natin. Tiniyak ng PNP ang pagbibigay ng tulong at benepisyo sa magiting na pulis. Nakatakdang isailalim sa ikalawang operasyon si Miranya. Pinarangalan naman ng Police Regional Office 5 si Miranya. Ginawaran siya ng medalya ng Sugatang Magiting bilang pagkilala sa kanyang katapangan at dedikasyon sa serbisyo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.